Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2881. Ang hindi inaasahan ng iba pang mga mandirigma doon ay ang katotohanan na ang puot sa pagitan ng mga partidong ito ay magiging diretso, sila ay nasa mukha ng isa't isa. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit sa lugar, maaaring nag-away sila sa isa't isa sa lugar. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili, at ang dalawang nakatayo sa harap ni Jackie, lalo na, ay interesadong nag-uusap. Kahit na wala kaming makuha mula sa ikalimang antas, ang palabas na ito lamang ay magiging sulit. Totoo naman. Ganyan kagalit ang Phoenix Valley at ang Unbreaking Pavilion. Narinig ko na hindi na sila mag-abala sa pag-uusap at dumiretso na lang sa pagbugbog sa isa't isa maliban na lang kung pinipigilan sila ng mga patakaran. Iniisip ko kung gaano karaming mga tao ang namatay kamakailan. Marami bang namatay? Baliw ba sila? Hindi ba nila alam na sasamantalahin lang sila ng third party? Matindi ang laban ng dalawang puwersa. Kung maraming tao ang mamamatay, tiyak na papansinin ng ibang puwersa. Kung bumaba ang bilang ng kanilang mga elite, siguradong aatakihin sila. Mawawala na sila sa kontinente ng Hestia. I doubt the higher-ups of the two forces wouldn't know something so blatant that even you'd know. Dapat ay mayroong isang bagay sa trabaho kung ang dalawang puwersa ay pupunta sa digmaan. Ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Hindi ba pareho silang may mga susi sa Valley of Enlightenment? Anong alam mo? Kung ito ay para lamang sa mga susi, hindi sila lalaban ng labis. Dapat may nangyayari sa likod ng mga eksena. Nagsimulang manghula ang iba habang nag-aaway sina Edgar at Albert. Lahat ay nagtataka kung ano ang dahilan ng pagsisimula ng digmaan. Hindi sila makapaniwala sa dahilan kung bakit sumuko ang dalawang puwersang iyon, napakadali para sa ganoong hula. Alam ng sino mang may kaunting sentido komún na ang dalawang puwersang iyon ay sasamantalahin. Kakatwa, ang Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley ay walang pakialam sa paggamit ng mahahalagang mapagkukunan habang patungo sila sa digmaan. Kailangang may dahilan kung bakit kailangan ang digmaan. Ang dahilan ay hindi pa inihayag, syempre, kaya dapat itong maging isang lihim na itinatago sa ilalim ng mahigpit na pagsisiyasat. Ang ilan ay nag-isip pa. Sa palagay ko ang Phoenix Valley at ang Unbreaking Pavilion ay dapat na naglalaban para sa isang kayamanan na maaaring gawin silang isang 9th grade clan. Kung hindi, walang paraan na pinag-aawayan nila ito ng ganito katindi. Hoy, baka may gusto ka dito. Kahit na hindi ito isang bagay na maaaring gawin silang isang 9th grade clan tulad ng sinabi mo, ito ay dapat na isang bagay na hindi kapani-paniwalang mahalaga. Ang magkabilang partido ay tumatangging magbuhos ng anuman, bagaman. Maraming puwersa ang nagsisikap na malaman kung ano ang nangyayari ngunit lahat ay nabigo na makakuha ng kahit isang kaunting balita. Medyo nakakainis. Hindi tumigil ang mga talakayan, at tahimik na nakikinig sina Rudy at Jackie sa likuran. Ilang sandali pa ay napag-usapan na rin nilang dalawa ang bagay na iyon. Ang puntong pinakapinansin ni Rudy ay hindi nila naisip ang dahilan ng lahat. Ang alam lang nila ay ang Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley ay nag-aaway lamang sa labas ng sa lahat ng ito, mayroon silang isang uri ng pagtutulungan na nangyayari ng palihim. Kung tungkol sa kung ano ang kanilang ginagawa, walang nakakaalam nito. Ang pag-aaway sa pagitan ng dalawang tao ay kadalasang dahil sa sama ng loob, ngunit ang mga angkan ay hindi hahayaang kontrolin ng mga ito ang kanilang emosyon. Kabanata 2882. Sumimangot si Rudy at sinabing, lahat ng tao rito ay nagsasalita ng may ganoong interes, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaunawa sa pangunahing punto. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang Phoenix Valley at ang Unbreaking Pavilion ay nakikipaglaban lamang sa ibabaw, na nagpapakita ng isang palabas para sa iba pang puwersa sa Middle Province. Tumango si Jackie. Samantala, ang iba pang mga puwersa ay malamang na lahat ay abala sa pagsisikap na malaman kung ano ang kamangha-manghang na ang dalawa sa kanila ay magsisimulang mag-away. Wala sa kanila ang nakialam, marahil dahil gusto nilang makita kung maaari nilang samantalahin ang sitwasyon. Hindi nila alam na niloko sila. Lahat sila ay pinaglaruan na parang tanga. Tumawa si Rudy habang tumatango. Ang sarap tignan ng away ng iba. Hindi nakakagulat na ang lahat ay gustong sumali sa lahat ng bagay. Ang mga argumento sa ika-4 na antas ay dahil hindi ko mapigilan ang aking bibig, kaya tatahimik na ako sa pagkakataong ito. Kahit na may sasabihin ako, hihinaan ko ang boses ko at siguraduhing walang makakarinig sa akin. Sa ganoong paraan, walang manggugulo sa atin, di ba? Sa kabila ng kanyang mga sinabi, may bahid ng kawalan ng katiyakan sa kanyang boses. Natatakot na siyang magdulot ng anumang gulo.
Saan man siya magpunta, ang ilang baliw ay magiging masama sa kanila, at dahil dito, hindi sila nagkaroon ng sandali ng kapayapaan. Ads by Pop Future. Alam ni Jackie kung ano ang iniisip ni Rudy nang tingnan niya ang ekspresyon ni Rudy, kaya napabitaw siya ng isang maliit na ngiti habang tumatango, tinapik si Rudy sa balikat. Huwag kang mag-alala sa pagkakataong ito, walang nakakaalam kung sino ako, paniniguro ni Jackie. Basta mag-iingat tayo, hindi nila tayo guguluhin. May isang layunin lamang para sa amin, na makalampas sa pagsubok sa ika-5 antas at makapunta sa ika-6. Tumanggaw si Rudy sabay tapik sa dibdib. Tama ka, lahat ng tao dito ay mula sa iba't ibang lungsod. Hindi pa nila kami nakilala at siguradong hindi kami kilala. Hindi nila tayo guguluhin ng walang dahilan. Samantala, muling sumigaw si Edgar, "Stop spouting nonsense at me. Akala mo ba hindi ko alam na nag-effort ka para lang makilala ako sa iisang syudad? Di ba nandito ka dahil gusto mo akong ipahiya? Let me tell you, wala ka ng dahilan para ipahiya ako. Wala kang kapareha sa akin, lapirutin na lang kita." Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Albert ang pagtawa habang nakatingin kay Edgar na para bang tanga. "Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ako mag-aabala na makipagkita sa iyo? Sino ka sa tingin mo?" Wala nang pakialam ang dalawa sa kanilang istasyon habang sinisimulan na nilang sabihin kung ano man ang pumasok sa kanilang isipan. Dumilim ang mukha ni Edgar habang nanunuya, "Nabalitaan ko na hindi ka nagplanong pumasok sa Cloud City, pero bakit nandito ka ngayon?" Iyon ang pinakamatibay niyang patunay, ngunit tila hindi sumasang-ayon si Albert sa isang natatarantang pagsimangot. Cloud City. Pumasok ako sa Crescent Moon City. 18 milya ang layo mula sa Cloud City. Agad namang kumalma ang dalawa pagkatapos nilang sabihin iyon. Lahat ng tao sa paligid nila ay nagsimulang manlaki ang kanilang mga mata. Samantala, ang mas mabilis na mga tao ay nagsimulang magtanong sa isa't isa tungkol sa kanilang pinagmulan. Nagulat ang lahat nang marinig ang sagot ng isa't isa. Lahat sila ay mula sa iba't ibang lungsod at nakapasa sa mga pagsusulit para sa ika-4 na antas at nakarating sa ika-5, kaya kung paano natipon ang lahat dito. Matapos pag-isipan ang mga bagay-bagay, ang lahat ay may gulat sa kanilang mga mukha, maliban kay Jackie at Rudy. Bumulong si Rudy sa tenga ni Jackie, sa wakas naisip na ng mga tanga. Naisip ko na ang mga mahuhusay na mandirigma ay magiging malapit sa iyo sa katalinuhan. Akala ko malalaman nila na may mali. Nang makarating sila sa ika-5 antas at malaman ang mga bagay tungkol sa lugar na ito. Masyadong mataas ang tingin ko sa kanila, kumbaga. Ngumiti si Jackie, walang sinasabi. Kabanata 2883. Tila nagkaroon ng kaunting interes si Rudy sa sitwasyon at gustong makipag-usap ng maayos kay Jackie. Napaka-relax na hindi pinatatamaan ng sinuman, isip niya, at hindi natin kailangang makipagtalo sa mga tanga. Hindi nakakagulat na lagi mo akong binibigyan ng mukhang tanga. Sa wakas naiintindihan ko na. Hindi alam ng mga mangmang na ito kung anong antas ang naabot mo. Ang mga bagay na pinag-uusapan natin ay maaaring normal sa atin, ngunit iisipin lang nila na tayo ay nagyayabang. Susubukan lang nilang itulak tayo pababa. Ikaw si Jackie. Sumingit ang isang bagong boses, matanong, bago pa makatapos si Rudy. Napakunot ang noo ni Jackie nang bumalatay sa mukha niya ang pagkasuklam. Sa puntong ito, parang magagalit siya kung may tumawag sa kanya maliban kay Rudy. Nako, kailangan niyang tumangala bilang pagkilala. The moment he looked up, he saw Edgar smiling right at him, much to Jackie's surprise. Kung tutuusin, kanina pa matitinding pinag-aawayan ni Edgar si Albert at mukhang wala na siyang ibang gusto kundi ang bugbugin si Albert. Nakipagpalitan pa lang ng ilang salita si Jackie kay Rudy nang tumakbo ang lalaki sa harapan niya. Sa isang sulyap, mukha na siyang masamang balita. Sumimangot si Jackie, hindi gustong magkaroon ng maraming kinalaman kay Edgar. Kung ito ay ibang mandirigma, maaaring sinubukan nilang paboran si Edgar salamat sa kanyang background. Gayunpaman, hindi mapakali si Jackie sa lalaki at malamig na tumango ng walang sinasabi. Walang masyadong reaksyon si Edgar sa ugali ni Jackie. Malayong-malayo ito sa pasabog na init ng ulo na ipinakita niya kanina. Isang ngiti ang pinakawalan niya habang naglalakad ng 2 hakbang pasulong, nakatayo sa tabi ni Jackie. Sa sandaling ito, mas lalong nagalit si Jackie habang malamig niyang tinitigan ang lalaki, na nagtatanong, paano mo ako kilala? Parang hindi pa kita nakilala. May kailangan ka ba? Tumawa si Edgar habang umiiling. Bakit ka nag-iingat? Nabalitaan ko lang na sobrang talented mo pero wala ka masyadong background. Nais kitang anyayahan na sumali sa Unbreaking Pavilion. Dapat kang maging isang panloob na disipulo kung sasali ka sa Unbreaking Pavilion. Siyempre, kung bahagi ka na ng kahit saan pa, hindi ko na ito sasabihin. Kumunat ang noo ni Jackie.
Sinusubukang hilahin ni Edgar si Jackie papunta sa Unbreaking Pavilion. Kahit anong isipin ni Jackie, hindi siya mapakali. Ang layunin ay tiyak na hindi iyon. Huminga ng malalim si Jackie. Wala naman akong pinanggalingan, sanay na akong magtrabaho mag-isa. Ang Unbreaking Pavilion ay malaki, at ako ay magiging isang maliit na isda doon. Mas mabuting lumangoy ako sa gitna ng mga normal na mandirigma. Napakagalang na ni Jackie, ngunit nagpa siya si Edgar na itabi ito habang natutuwang sinabi, "Nako, hindi na kailangang magbiro. Hindi kami tanga dito. Narinig ko na ang iyong mga kakayahan at talento ay lahat sa pinakamagaling. Kahit na ang mga napiling alagad ng matataas na angkan ay maaaring hindi ka matalo." Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay napalingon kay Jackie na may pagtataka. Hindi ka pani-paniwalang mataas ang pagsusuri ni Edgar kanina. Kung may nagsabi man ito, maaaring nag-alinlangan silang totoo ito. Gayunpaman, si Edgar, isang lalaki mula sa Unbreaking Pavilion, ang nagsabi nito, kaya naniwala ang lahat. Kung tutuusin, sino mang nakakaalam na si Edgar ay isang taong hindi kapani-paniwalang mayabang. Siya ay hindi kailanman umamin ng pagkatalo sa sinuman, kaya't si Jackie ay tiyak na may sapat na kasanayan upang makuha ang kanyang papuri. Napamura si Jackie nang marinig ang pambobola ni Edgar. Hindi siya purihin ni Edgar nang walang dahilan. Kung tutuusin, ilang beses na siyang nakipag-ugnayan sa mga disipulo ng Unbreaking Pavilion, at ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon. Alam niyang lahat ng mula sa angkan na iyon ay hindi maatim na mayabang. Siguradong ibang layunin ang nasa isip ni Edgar. Gaya nga ng inaasahan ni Jackie, nagpatuloy si Edgar, "You're very strong and so talented. Mayroon kang maraming mga mapagkukunan upang suportahan ka at mga matatanda upang turuan ka. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng ito, kaya pipilitin mong itago ang mga bagay-bagay." Kabanata 2884. Sa kabila ng ngiti sa mukha ni Edgar ay tila namumungay ang mga mata nito kay Jackie. Kahit si Rudy, na nakatayo sa tabi ni Jackie, ay nakikita sa kanyang mga intensyon. Napakunot ang noo ni Rudy habang sari-saring ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Una sa lahat, hindi niya kilala kung sino si Edgar. Higit pa rito, si Edgar ay hindi nakarating sa ikalimang antas mula sa Thousand Leaf City, ngunit mula sa ibang lungsod sa halip. Hindi naman maguguluhan si Rudy kung taga Thousand Leaf City si Edgar. Kung tutuusin, napakaraming nangyari simula nang pumasok sila sa Thousand Leaves Tower, at ilang tao ang nakasaksi sa lakas ni Jackie. Kahit na nagkaroon sila ng ilang mga salungatan sa Unbreaking Pavilion sa Black Sun City, ang mga disipulong nakakita kay Jackie ay namatay lahat. Kahit na sinabi ng mga gumagala na mandirigmang iyon sa Unbreaking Pavilion tungkol kay Jackie, napansin ni Rudy kung gaano kabilas na kilala ni Edgar si Jackie. Hindi maaaring mangyari iyon, kahit na inilarawan ng mga gumagala na mandirigmang iyon ang hitsura ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, walang paraan upang perpektong ilarawan ang hitsura ng isang tao. Ang mga kaisipang iyon ay patuloy na umiikot sa isipan ni Rudy, at napuno siya ng pagdududa. Masyadong nakakalito ang mga salita at kilos ni Edgar. Paano nalaman ni Edgar kung sino si Jackie? Kilala kaya ni Edgar si Jackie bago pumasok sa Whirling World? Tumaas ang isang kilay ni Jackie at tumingin kay Edgar, halos hindi nag-react sa sinabi ni Edgar. Nagsimulang magalit si Edgar nang makita niyang tila ayaw makipaglaro ni Jackie, kahit na ginawa na niyang malinaw ang mga bagay-bagay. Kahit na may iba pang intensyon si Edgar, siya ay isang taong may mataas na katayuan. Hindi niya kayang hindi pansinin ng ganoon. Si Jackie ay lumalampas sa kanyang mga hangganan. Isang ngisi ang pinakawalan ni Albert. "Edgar, ayaw kanyang kausapin. Hindi mo ba masasabi? Sa tingin mo ba ang Unbreaking Pavilion ang pinakamagandang clan sa buong Hestie? Sa tingin mo ba may sasali dahil lang sa hiniling mo sa kanila? May sarili siyang background, kung malakas siya, bakit ka nagdadrama dito?" Nakakunot ang noo ni Edgar habang sinusundan ng galit na tingin si Albert. Halos magkaaway silang dalawa sa puntong iyon, at syempre, masaya si Albert na makitang naghihirap si Edgar. Ngumiti si Albert at naglakad, sabay-sabay na binigay si Jackie. Parang walang kakaiba kay Jackie, at nakita niya kung paano kumilos si Edgar. Alam niyang may iba pang intensyon si Edgar. Natural, hindi siya papayag na makuha niya ang gusto niya. Tumawa siya habang nakaharap kay Jackie, "Hindi mo ba narinig na ang mga may masamang intensyon ay hindi kailanman nagbibigay ng good vibes?" Pagkatapos niyang sabihin iyon, alam ng lahat na may ilang intensyon sa likod ng mga salitang iyon. Galit na sigaw ni Edgar, "Anong ibig mong sabihin? Si Jackie lang ang kachat ko, hindi ikaw. Masamang intensyon. Ikaw ang may masamang intensyon. Gusto ko lang siyang makausap." Iginagalang ng lahat ang malakas. Narinig ko na ang tungkol kay Jackie noon, at sadyang curious ako sa kanya. Kaya gusto ko siyang makausap ng konti. Tumaas ang isang kilay ni Albert at sinabing, "Idiot lang ang maniniwala niyan."
Sinabi mo ang lahat ng iyon kanina upang subukan at malaman kung saan galing si Jackie. Kabanata 2885. Ang mga salita ni Albert ay naglantad sa motibo ni Edgar, na iniwan ang lalaki na ganap na galit. Sa puntong ito, ang pagtatanong kay Jackie ng higit pang mga tanong ay magiging masyadong halata, at sinuman ay magiging alerto pagkatapos nito. Kaya, hindi natuloy ni Edgar ang kanyang plano. Ang pagnanais na punitin si Albert ay kumapal habang siya ay humihingal na galit na nakaturo kay Albert. Ang mga maliliit na lalaki lang ang nag-iisip na lahat ay magnanakaw. Hindi ko naisip ang tungkol doon sa lahat. Gusto ko lang makausap si Jackie. Saan mo narinig na sinusubukan kong tingnan ang mga bagay-bagay? Tumaas ang isang kilay ni Albert at seryosong sumagot, "You were constantly asking where Jackie's from. Hindi ba't sinabi mo na lang na sabihin niya sa iyo kung saan siya nanggaling since things were already at that point? Hindi ba't inilalahad mo lang ang iyong mga intensyon? Hindi mo siya kilala, pero sinubukan mong maging mabait sa kanya. Sa ugali mo, walang paraan kung paano ka kumilos ng walang layunin." Ang mga katagang iyon ay nagpatalsak kay Edgar. Galit niyang tinignan si Albert habang nagngangalit ang mga ngipin. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Kitang-kita ng lahat ng tao sa paligid nila ang nangyari, kitang-kita kung ano ang ginagawa ni Edgar sa puntong iyon. Talagang sinubukan ni Edgar na alamin ang background ni Jackie, ngunit bakit kailangan pang gawin ito? Tahimik na nakatayo sa gilid si Jackie habang nakatingin sa kanilang dalawa na nagtatalo. Naisip na niya kung ano ang balak ni Albert sa pangalawang tanong ni Albert. Samot-saring tanong at haka-haka ang nagsimula sa kanyang isipan. Paano siya nakilala ni Edgar? Paano nakatitiyak si Edgar na malakas si Jackie? Hindi naman kasi taga Thousand Leaf City si Edgar kaya hindi niya nakuha ang impormasyong iyon. Bakit gustong malaman ni Edgar kung saan siya galing? Ano ang dahilan? Samot-saring bagay ang naglalaro sa isipan ni Jackie, at isang masamang pakiramdam ang bumungad sa kanyang isipan. Dahil sa ginawa ni Edgar, nagtaas ng bantay si Jackie. Totoo, nakatagpo siya ng maraming bagay, at ang kanyang mga kasanayan ay bumuti ng husto. Gayunpaman, dapat ay walang paraan para malaman ni Edgar kung sino siya. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang lahat ng mga disipulo mula sa Unbreaking Pavilion sa Black Sun City. Maaaring nakita siya ng mga gumagala na mandirigma, ngunit wala silang anumang mga espesyal na paraan upang maitala kung ano ang hitsura niya. Kahit na ang mga gumagala-gala na magsasaka ay may parating lamang ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng paglalarawan sa kanya o pagguhit sa kanya, ngunit hindi iyon sapat para makilala siya ni Edgar sa isang sulyap. Sa pag-iisip tungkol doon, umiling si Jackie, tinatanggihan ang posibilidad na iyon. Hindi siya maaaring makilala ni Edgar sa pamamagitan ng mga gumagala na mandirigma, kaya sino ang nakakilala sa kanya? Maaari nilang makuha ang pangalan ni Jackie, syempre, bilang kanyang magaspang na hitsura sa pamamagitan ng mga libot na mandirigma, ngunit hindi iyon sapat upang makilala siya sa isang sulyap. Dahil hindi ito ang mga gumagala na mandirigma, ito ay dapat na isang taong nakilala niya sa Thousand Leaf City. Bago pumasok sa Thousand Leaf City, nagkaroon siya ng ilang mga salungatan, ngunit wala sa mga ito ang may kinalaman sa Unbreaking Pavilion. Matapos makapasok sa Thousand Leaves Tower, hindi pa siya nakipag-away sa mga disipulo ng Unbreaking Pavilion, ngunit mayroon siyang isang isyu o dalawa sa Compass Pavilion sa halip. Kabanata 2886. Habang pinag-iisipan ito ni Jackie, lalo siyang naguguluhan. Sina Edgar at Albert na nasa tabi niya ay nagsi-verbal blows na. Hindi makatiis ang tingin nilang dalawa, at pinakialaman pa ito ni Albert. Paano kaya ito makukuha ni Edgar? Malakas na sigaw ni Edgar kay Albert, "Teka lang. Siguradong hindi kita bibitawan. Hindi man tayo makakalaban dito, hahanapin kita paglabas natin. Huwag mong isipin na maaari mong ipagpatuloy ang pagmamayabang sa harap ko." Natatawang sabi ni Albert, "Magsalita ka na parang malakas ka para mapaluhod ako kapag nagkita tayong muli. Malinaw na ikaw ang mas mahina dahil nagsasalita ka lang." Nakakunot ang noo ni Jackie habang nakatingin sa kanilang dalawa na nagtatalo. Pakiramdam niya ay nagpanteng ang kanyang tenga. Tumalikod siya at naglakad sa ibang direksyon dahil ayaw na niyang makaabala pa sila. Nalantad na ang mga plano ni Edgar. Magdadala lamang ng hinala kung magpapatuloy siya, at wala siyang mapapala, kaya hindi napigilan ni Edgar na umalis si Jackie. Sumunod si Rudy sa likod ni Jackie, at nakahanap silang dalawa ng maluwag na lugar. Nakakunot noo si Jackie sa buong oras habang nag-flash sa mga mata ni Jackie ang iba't ibang emosyon. Ibinulong ni Rudy ang mga iniisip sa kanyang isipan, ano bang meron sa Edgar na iyon? Paano kanya nakilala? Paano mo nalaman na malakas ka? Sinubukan pa niyang alamin kung saan ka galing. Para saan ba ang lahat ng ito? Tama si Albert, siguradong may iba pang balak si Edgar na lapitan ka.
Siguradong walang maganda. Napabuntong hininga si Jackie habang seryosong tumingin kay Rudy. Sa totoo lang, dapat ay tahimik siyang nag-iisip ng mga bagay-bagay sa sandaling iyon, ngunit nasa tabi niya si Rudy at alam din niya ang lahat. Pakiramdam niya ay gusto niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Rudy na maaaring magbunga ng sinabi niya, dapat hindi niya ako nakilala sa pamamagitan ng mga gumagala na mandirigmang iyon. Pagkasabi noon ay sinabi ni Jackie kay Rudy ang mga naiisip niya kanina. Matapos marinig ni Rudy ang paliwanag ni Jackie, tumango siya ng same time, tama ka. Pinagmasdan naming mabuti ang lahat ng Wandering Warriors noon, kung gumamit sila ng anumang recording arrays, napansin namin agad. Gayunpaman, ang lahat ay nakatuon sa pagpunta sa Black Sun City. Tumango si Jackie habang nagpatuloy, hindi itinala ng mga gumagala na mandirigma ang aking hitsura, ngunit dapat ay may iba na. Talagang may nag-record ng aking larawan at kahit papaano ay nagpadala ng impormasyon. Ganyan ako nakilala ni Albert hanggang sa Cloud City. Tumango si Rudy, kung gayon ang pinakamahalagang tanong ay narito. Sino ang gumamit ng array para i-record ang iyong hitsura? Mayroong isang espesyal na hanay na maaaring magbigay daan sa hitsura ng isang tao na may tala ng perpekto sa loob nito. Maaari pa nga nitong ipadala ang impormasyong iyon sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan. Gayunpaman, ang mga array ay hindi kapani-paniwalang mahal, kaya ang mga regular na tao ay hindi maaaring magkaroon ng anuman. Ang katotohanan na nakilala ni Edgar si Jackie sa isang sulyap ay tiyak na salamat sa espesyal na hanay na iyon. May nag-record ng imahe ni Jackie at ipinadala ito sa iba pang mga lungsod sa ika-8 antas. Kabanata 2887. Malamang alam na ng lahat ng mga alagad ng Unbreaking Pavilion kung ano ang hitsura ni Jackie. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jackie. Pagkatapos ay sinabi niya, alam nila ang hitsura ko at tinawag akong Jackie. Alam nilang sanay din ako, pero hindi nila alam kung saan ako galing. Ibig sabihin, nakilala lang nila ako sa Whirling World. Tumango si Rudy, magalang na nakatingin kay Jackie. Nalilito siya sa lahat ng bagay, ngunit si Jackie ay nagsimulang magsuri ng mga bagay ng same time. Parang lohikal ang lahat ng sinabi ni Jackie. Patuloy ni Jackie, kung hindi nila ako nakilala sa ginawa ko sa Black Sun City, dapat ay isang taga Thousand Leaf City ang nag-record sa akin at nagpadala nito. Bago kami pumasok sa Thousand Leaf City, medyo marami kaming nakilala, ngunit walang mga disipulo mula sa Unbreaking Pavilion sa kanila. Kahit na gumawa ako ng mabuti, walang sinumang disipulo ang nagpapadala sa aking imahe, kaya sigurado ako na ang taong nag-record ng aking imahe ay dapat na isang mandirigma na nakilala namin pagkatapos pumasok sa Thousand Leaves Tower. Nang marinig iyon, biglang naalala ni Jackie si Cody Stone. Matapos makapasok sa Thousand Leaves Tower, si Cody ang naging mga disipulo na nag-iwan ng pinakamalaking impresyon sa kanya. Gayunpaman, wala siyang anumang salungatan kay Cody. Malamang na hindi alam ni Cody kung sino siya. Nakapasok na si Cody sa ikalawang antas nang talunin niya si Vale. Sa pag-iisip tungkol doon, walang magawa si Jackie, could it really be because I've been doing too well? Kaya naman ibinaba ng isang alagad ng Unbreaking Pavilion ang aking imahe at ini-broadcast ito. Gusto ba talaga nila akong sumali sa Unbreaking Pavilion? Tumango si Rudy, pakiramdam na iyon ang pinakakapani-paniwalang paliwanag. Pagkatapos ng lahat, wala silang anumang laban sa Unbreaking Pavilion pagkatapos ng Black Sun City. Muling napabuntong hininga si Jackie, kahit napaka-posible, hindi ko akalain na maaasahan. Kailan nagkulang ng mga alagad ang Unbreaking Pavilion? Kahit na gawin nila, hindi nila ako susubukang imbitahin na sumali sa ganito. Isa pa, malinaw na may ibang intensyon si Edgar kapag kausap niya ako. Siguradong hindi maganda ang ibig niyang sabihin. Paano niya ako kakausapin sa ganoong paraan kung gusto niyang maging kapwa ko disipulo? Pagkasabi noon ay may nag-flash sa isip ni Jackie. Nanigas siya bigla nang lumabas sa puso niya ang sagot na mas malapit sa katotohanan. Nanlaki ang mata niya habang dahan-daang ang sinabi, hindi lang Cody ang nakilala natin. Nandyan din si Grayson, na nakasuot ng damit ng Unbreaking Pavilion. The moment na sinabi ni Jackie na nanigas din si Rudy. Sa wakas ay napagtanto niya na naroon si Grayson. Sa ikalawang antas, hindi napigilan ni Rudy ang kanyang sarili nang makita niyang muli si Grayson at sinimulan siyang tanungin. Masyadong kakaiba ang kinikilos ni Grayson noon. Nakasuot pa siya ng uniforme ng Unbreaking Pavilion. Walang nakuhang sagot si Rudy at na-lecture na rin ni Jackie. Ang akala niya ay nakaraan na ang lahat, ngunit hindi niya inasahan na ang mga nangyari ngayon ay magkakatali nito. Huminga ng malalim si Rudy, so you think that Grayson was the one had it? Siya ang nag-broadcast ng hitsura mo gamit ang isang espesyal na array. Kabanata 2888. Tumango si Jackie, mabilis na sinabi, naaalala mo ba kung paano tumingin si Grayson sa iyo noong tinatanong mo siya?
Tiningnan kanya na para bang ito ang unang beses na nakita kanya. Parang hindi niya kami kilala, at parang magkaaway ang tingin niya sa amin nang tanungin mo siya. Madilim ang mukha ni Rudy at sumagot, totoo. Ganun ang nangyari. Kaya ni-record niya ang iyong larawan gamit ang isang espesyal na array at na-i-broadcast ito. Talagang hindi niya kami kilala, at gusto niyang malaman kung saan ka galing. Tumango si Jackie. Ganun dapat ang nangyari. Iyon lang ang naiisip niyang dahilan matapos niyang pag-isipan ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, nananatili ang isang mas malaking tanong, ano ang pinagdaanan ni Grayson? Ginawa kaya ni Grayson ang lahat ng iyon para lang maisip si Jackie? Napabuntong hininga si Jackie. Masyadong maraming tanong tungkol kay Grayson. Ang impormasyong makukuha natin ay hindi sapat para matukoy kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit hindi niya kami kilala? Bakit siya nakatingin sa amin? Anong gusto niya? Pagkasabi noon ay hindi na alam ni Jackie ang sasabihin. Pakiramdam niya ay parami ng parami ang mga misteryong sumusulpot. Para siyang madilim na ulap na hindi mawawala na nakakulong sa kanya sa loob. Tumingin si Rudy kay Jackie, actually marami siyang gustong sabihin. Gayunpaman, nilunok niya ang kanyang mga salita pagkatapos ng ilang pag-iisip na nagtagal bago sinabing dapat ba nating itigil ang pag-iisip tungkol dito. Sinisikap lamang ni Edgar na tingnan kung saan ka nanggaling at hindi kung ano paman. Kahit na gusto nilang gumawa ng masama sa atin, dapat tumagal ito ng ilang oras. Nakita ni Rudy sa mukha ni Jackie ang pagtatalo at galit. Hindi maganda ang pakiramdam. Sa pagkakataong ito, malinaw na naunawaan ni Rudy kung bakit walang silbi ang pagsasaalang-alang sa mga imposibleng problema. Lumingon siya sa paligid niya. Ganun pa rin ang itsura noong una silang pumasok. Halos isang oras na, pero walang nagbago. Hindi pa nagsasalita ang nanginginig na boses na iyon. Pagkarating sa ikalimang antas, parang nakalimutan na ang daan sa kanila. Nagtatalo ang mga nag-aaway, at ang iba naman ay nag-uusap. Kumunat ang noo ni Rudy at nagtanong, kakaiba, ang tagal na natin dito, bakit wala man lang nagbago? Maaaring walang pagsubok sa ikalimang antas. Sa wakas ay napagtanto ni Jackie na kanina pa sila naruroon. Karaniwan, ang pagsusulit ay dapat na nagsimula na. Sila ay pumasok na may napakaraming katanungan, at ang mga mandirigma mula sa ibang mga lungsod ay natipon lahat doon. Parang kinalimutan na sila. Walang kahit na anong pagbabago sa kapaligiran. Unti-unti ring nag-react ang mga tao, habang nagsimula silang mag-discuss ng malakas, bakit hindi pa nagsisimula? Hindi ba dapat magsisimula ang pagsubok kapag nakatipon na ang isang daan? Bakit walang pagbabago? Sino ang nakakaalam kung ano ang pagsubok sa ikalimang antas? Ano ang array na na-activate? Hindi ko alam. Isang boses lang ang narinig ko bago kami dumating na isang daan ang kailangan para i-restart ang array. Gayunpaman, tila walang nangyari pagkatapos makarating sa lugar na ito, maliban sa lahat ng iba na biglang lumitaw. I wonder kung may nangyari. Habang sinisimula ng lahat na talakayin ang bagay na ito, bigla nilang narinig ang paglangit-ngit ng mga mekanismong gumagalaw. Biglang natigilan ang lahat nang mawala ang ingay ng usapan. Kabanata 2889. Nanlaki ang mata nilang lahat habang nakatingin sa paligid. Naka-full alert silang lahat, handa sa anumang biglang mangyari. Makalipas ang ilang saglit, narinig muli ang pamilyar na boses na iyon. Ito ay kasing lalim at monotonous gaya ng dati. Nagtipon ang lahat ng miyembro, at magsisimula na ang pagsusulit sa ikalimang antas. Lahat kayo ay pumasok sa isang ilusyon na mundo, wala kayo sa totoong mundo. Natigilan ang lahat dahil doon. Maging si Jackie ay tumangala na hindi makapaniwala. Wala sila sa aktwal na mundo, ngunit isang ilusyon. Hindi kailanman naramdaman ni Jackie na siya ay nasa isa mula simula hanggang matapos, dahil ang lahat ay naging totoo. Matapos sumipsip ng napakaraming alaala ng mga nakaraang bayani, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang intuition. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang lahat ng karanasang iyon upang manumbalik. Karaniwang napapansin ni Jackie ang anumang pahiwatig ng irregularidad. Gayunpaman, pakiramdam niya ay normal na ang lahat pagkatapos pumasok sa lugar. Lahat ng nakita niya at lahat ng narinig niya ay parang perpekto. Walang paraan para malaman niya na siya ay nakulong sa isang ilusyon. Ang mga nasa paligid niya ay nagulat din. So nag-ilusyon ako. Tapos lahat kayo peking tao. Ako lang ang totoo. Managinip ka. Ikaw ang peke. Ito ay malamang na hindi isang kumpletong ilusyon, ngunit isang bahagyang isa. Maaari tayong mag-usap, ngunit ang nasa harap natin ay maaaring hindi totoo. Ano ang iyong ginagawa tungkol sa? Ang ilan ay naramdaman na sila ay pumasok sa isang nag-iisang mundo, habang ang ilan ay nag-iisip na sila ay pumasok sa parehong ilusyon tulad ng iba. Lalong lumalakas ang mga pagtatalo, ngunit walang nakaapekto kay Jackie. Sigurado na siyang kasama sa ilusyon ang lahat.
Muling narinig ang malalim na boses, mahaharap ka sa hindi mabilang na hanging hayop mamaya. Ang iyong kasalukuyang mga katawan ay hindi ang iyong aktwal na mga katawan sa lahat. Sila ay ginagaya sa isang espesyal na pamamaraan. Ang iyong mga kasanayan at diskarte ay hindi hamina sa lahat. Kung matalo ka sa isang wind beast at tuluyang mapatay, hindi ka makakaranas ng aktwal na kamatayan. Sisipain ka lang. May isang panalo lamang sa laban na ito. Ang unang taong makalampas sa array ay makakakuha ng susi sa ika-6 na antas. Kumunat ang noo ni Jackie, pakiramdam niya ay medyo nakakalito ang mga salita. Isang tao lamang ang maaaring maging panalo. Ang taong nakasire sa array ay mananalo, ngunit walang nagbanggit ng anumang array. Matapos ang lahat ng mga talakayan, ang ingay ay unti-unting namatay muli. Isang alulong ng hangin ang biglang narinig, at ang lahat ay nagsimulang tumalon sa alarma habang dahan-dahan silang bumubuo ng isang bilog. Kanina pa nasa isang sulok si Jackie kaya siya ang pinakamalayo. Walang magawa siyang tumingin kay Rudy. Talagang naging ganap na pasanin si Rudy noon. Sa sandaling nagsimula silang mag-away, mahirap para kay Jackie na protektahan si Rudy. Naramdaman iyon ni Rudy, at napaawang ang kanyang mga labi habang same time na sinabi kay Jackie, wala kang pakialam sa akin pagkatapos magsimula ang pagsusulit. Hindi ako makakatagal ng ganoon katagal kahit na pinoprotektahan mo pa rin ako. Isa lang itong ilusyon, at hindi talaga ako mamamatay. Tupalayasin lang ako. Kabanata 2870. Hindi man siya natanggal, walang silbi si Jackie na bantayan pa rin siya. Kung tutuusin, hindi nakuha ni Rudy ang premyo. Tumanggaw si Jackie, kung talagang napagdesisyonan niyang huwag pansinin si Rudy, tiyak na matatanggal si Rudy. Ilang pamilyar na dagandong ang narinig sa di kalayuan. Ang mga berdeng numero ay nagsimulang mabilis na singilin sa kanila. Ilang daang wind beast ang karaniwang sumusugod sa kanila ng buong lakas. Ang mga hanging hayop na iyon ay naglalagablab ang kanilang mga ngipin na may mga mata na puno ng pagnanasa sa dugo, na tila gusto nilang punitin ang lahat. Anong gagawin natin? Basagin ang array. Ito ba ay isang array? Gusto ba nila na lumabas tayo sa ilusyon o array? Wala akong ideya kung ano ang nangyayari, at nagsimula na ang pagsubok. Wala rin akong naisip. Napakaraming libreng oras sa simula, at walang sinabi. Bakit nagmamadali ang pagsubok? Wala na kaming oras para isipin kung anong array ang dapat naming masira. Maaari bang ang mga wind beast na iyon ay nabuo sa pamamagitan ng mga arrays? Ang mga mandirigma ay lahat sa kalituhan. Masyadong biglaan ang naunang anunsyo. Natarante na sila bago pa man sila makapagpaliwanag. Tinitigan ni Jackie ang mga wind beast na sumusugod, mahigpit na hinawakan ang kanyang kulay abong espada. Sa sandaling iyon, isa lang ang nasa isip niya, ang pag-iisip kung paano sisirain ang array. Ang mga wind beast ba ay bahagi ng isang array, o lahat ng bagay sa paligid nila? Sa kasamaang palad, ang oras ay masyadong maikli. Dumating na ang mga wind beast sa harapan nila. Nakasimangot si Jackie habang tinutulak si Rudy sa likod niya. Ang espada sa kanyang kamay ay patuloy na sumasayaw, halos pumapatay ng isang hanging hayop sa tuwing siya ay laslas. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga wind beast na iyon ay pinaghihigpitan. Ang huling yugto ng likas na antas, at ang kanilang mga diskarte sa pagpatay ay limitado sa ranggo sa gitnang lupa. Walang sino mang nakarating sa ikalimang antas ang mahina. Ang mga wind beast na iyon ay hindi katugma sa mga mandirigma lamang, ngunit sila ay umaakyat sa mga alon. Kahit na ang mga mandirigma ay maaaring harapin ang mga wind beast, ito ay medyo maraming pressure. Ang dagandong ng galit mula sa mga halimaw na hangin at ang baliw na hiyawan ng mga mandirigma ay parehong maririnig. Sa tunog ng mga sandata na nagsasalpukan sa mga kuko, ang orihinal na tahimik na paligid ay naging napakagulo. Halos lahat ng nakarating sa ikalimang antas ay isang disipulo mula sa isang mataas na grado na angkan. Lahat sila ay mga elit na mandirigma, at maraming wind beast ang namatay sa loob ng maikling panahon, novel drama. Wala pa ring namamatay sa panig ng tao, ngunit sa paglipas ng panahon, ang ilang mga tao ay nagsimulang mawala ng kontrol. Walang katapusan. Pagkatapos mamatay ang isa, pasulong ang pangalawa at pangatlo. Tingnan mo lang. Mayroon pa ring walang katapusang daloy ng mga wind beast na naniningil sa amin. Ano ang nangyayari? Anong array ang kailangan nating basagin? Tumigil na ako sa pag-iisip tungkol dyan. Napakaraming wind beast. Imposibleng patayin silang lahat. Upang pigilan ang kanilang mga sarili na masugitan ng isang palihim na pag-atake mula sa isang wind beast, ang lahat ay nasugatan ng mahigpit. Walang sino man ang nagkaroon ng oras upang isipin ang tungkol sa array. Ito ay isang mabisyo na ikot. Patuloy silang lumalaban at walang oras na mag-isip ng mga paraan upang masira ang hanay. Dahil hindi nila masira ang hanay, haharapin nila ang walang katapusang alon ng mga wind beast. Napakaraming wind beast, at ang kanilang tunay na enerhiya ay limitado.
Ang kanilang tunay na enerhiya ay gugugol sa kalaunan. Kapag nangyari iyon, hindi nila magagawang lumaban kahit na gusto nila. Napagtanto rin iyon ni Jackie, ngunit hindi niya alam kung ano ang kailangan niyang gawin sa sandaling iyon. Dapat mayroong isang array, ngunit hindi niya malaman kung anong uri ng array ito, o kung paano niya ito masisira. Chapter 2891. Isa lang ang alam niya. Imposibleng masira ang hanay sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa patuloy na pagpatay sa Wind Beast. Jackie, bakit hindi ako inaatake ng mga Wind Beast? Sabi ni Rudy kay Jackie. Kanina pa itinulak ni Jackie si Rudy sa likuran niya, ngunit habang lumilipas ang oras, napagtanto ni Rudy na tila hindi siya nakikita ng mga Wind Beast na iyon. Ang lahat ng mga pag-atake ay nahulog sa mga mandirigma na umaasa sa kanilang sarili upang makapasok sa ikalimang antas. Siya ay ganap na hindi pinansin bilang isang umaasa. Kahit na walang proteksyon ni Jackie, hindi siya pinansin ng mga Wind Beast, hindi siya inaatake. Iyon talaga ang nagbigay kay Jackie ng mas maraming puwang para makapagpahinga, hindi na kailangang protektahan si Rudy. Lahat, mabilis na malaman ang isang bagay. Maaari nating ipagpatuloy ito, o lahat tayo ay maalis. Hindi na ako makakatagal, isang lalaki mula sa Deer Pavilion ang sumigaw ng paghihirap. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay kinagat siya ng Wind Beast sa braso. Hindi ka pani-pani walang malakas ang kagat ng Wind Beast. Sa isang hatek, hinailan nito ang braso ng lalaking iyon. Ang disipulo ng Deer Pavilion ay sumigaw ng matinding paghihirap. Nang mga sandaling iyon, nanghina ang buong katawan niya dahil sa sugat. Siya ay itinulak pababa ng nag-charge na Wind Beast at natanggal ang kanyang ulo sa isang iglap. Nakita ng lahat ang tanawing iyon at biglang nakaramdam ng lamig sa kanilang likuran. Pagkaraang mamatay ang disipulong iyon, biglang nag-distort ang espasyo sa kanyang harapan habang siya ay naging kulay abong specks ng liwanag, papasok sa baluktot na espasyo sa kanyang harapan. Nangangahulugan iyon na ang tao ay natalo na, at pinalayas. Maliban kay Jackie, lahat ay may madilim na tingin sa kanilang mga mukha. Simula pa lang iyon. Dumami ang mga tao pagkatapos noon na nahulog sa pag-atake ng mga Wind Beast dahil nawalan sila ng bantay o naubos na nila ang lahat ng kanilang tunay na lakas. Matapos silang patayin ng mga halimaw na hangin, sila ay inalis sa parehong paraan. Ang lahat ng mga mandirigmang iyon ay nagtagumpay na makarating sa ikalimang antas dahil sa kanilang mga pambihirang talento at hindi pangkaraniwang mga kasanayan. Lahat sila ay likas na may kaiabangan ng isang malakas na mandirigma, kaya lahat sila ay nagnanais na maging nag-iisang nagwagi. Gayunpaman, mas gusto nilang maging panalo, lalo silang nagpanik. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin nila naiisip ang sitwasyon sa sandaling iyon. Kailangang basagin ng nanalo ang array, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang array. Walang paraan na masira nila ang array. Habang naliligaw ang lahat, isang sigaw ang narinig sa di kalayuan, naiintindihan ko na, naalala ko. So, ganyan yan. Si Jackie ang nagsabi ng lahat ng iyon. Sa pagkakataong iyon, winawagayway niya ang kanyang espada at sumisigaw sa tuwa. Matapos mamatay ang disipulong iyon ng Deer Pavilion, nakita na ni Jackie ang lahat ng nangyari. May naalala siya nang makita niya ang disipulo na naging kulay abong specks ng liwanag at naabsorb ng espasyo. Ito ay salamat sa mga alaala ng mga sinaunang bayani. Ang mga mandirigmang iyon ay nakakita ng hindi mabilang na mga hanay. Matapos ma-activate muli ang array, agad itong naisip ni Jackie. Naisip niya na ang array ay hindi kapani-pani walang espesyal, ngunit ito ay napakasimple. Bigla niyang naramdaman na parang natabunan ng excitement ang kanyang paghuhusga, ngunit ang kanyang biglaang pagbubulalas ay sinalubong ng mga kilay. Pakiramdam nila ay sumisigaw lang si Jackie nang walang dahilan. Kung tutuusin, wala man lang kahit isa, pero sumisigaw si Jackie na naalala niya ito. Kabanata 2892. Kanina ay ganap na nakatutok si Edgar sa pakikipagtalo kay Albert, ngunit hindi niya nakakalimutan kung gaano kawalang galang si Jackie. Kahit gaano siya ka-humble at friendly na umaarte, binigyan pa rin siya ni Jackie ng malamig na balikat. Malalim itong napahiya kay Edgar. Agad na napasigaw si Edgar sa sinabi ni Jackie, "What are you blindly talking about?" Ang lahat ng naririto ay walang maisip na anuman kahit na pagkatapos ng pagtutulungan, ngunit sinasabi mong alam mo ang lahat. Gusto mo mang magyabang, gawin mo sa tamang panahon. Huwag mong isipin na titingnan ka namin dahil lang sa sinabi mo sa sandaling ito. Nagalit si Rudy sa sinabi ni Edgar. Balik sigaw ni Rudy, anong ibig mong sabihin dito? Kung sinabi ni Jackie iyon, ibig sabihin sigurado siya. Pinipilit mo lang maging maliit. Tumawa si Edgar at tinabi ito, huwag mong husgahan ang iba ayon sa sarili mong pamantayan. Petty, sa palagay mo ba si Jackie ay matuwid o marangal? Gusto kong makita kung ano ang naisip niya. Don't tell me naisip niya kung paano masira ang array, hindi ako maniniwala.
Sumang-ayon ang maraming tao sa kanilang paligid sa sinabi ni Edgar. Tama si Edgar, wala man lang kaming nahanap, pero biglang sumigaw ang lalaking ito na nalaman na niya. Ano ang may isip niya? Tumanggi akong maniwala na ang isang tao ay maaaring biglang malaman ang lahat kapag ang iba pa sa amin ay hindi nakagawa ng anumang pag-unlad. Marahil ang taong ito ay nagkaroon ng inspirasyon, at sinusubukang ipagmalaki na nalaman niya ito. Ang lahat ay tila sumang-ayon sa damdaming iyon. Pakiramdam nila ay nagkaroon lang ng epiphany si Jackie, ngunit natural na wala siyang pakialam sa pagtingin ng lahat sa kanya. Napabuntong hininga siya habang iniisip ang mga katulad na hanay sa kanyang isipan kapag nakikipaglaban siya sa mga wind beast. Pagkatapos ng isang tao sa wakas ay namatay, naramdaman niya ang isang bagay na pamilyar at madaling mahanap ang pangalan ng array sa kanyang mga alaala. Bigla niyang nanlaki ang mga mata habang bumubulong, The Phantom Array. Ang Phantom Array ay isang array na maaari lamang iset up ng mga mandirigma ng mga first grade na mundo. Ang mga mandirigma ng ikalawang baitang mundo ay walang kakayahan. Gayunpaman, lumitaw ito sa Whirling World, na nagpapatunay na ang umiikot na mundo ay tiyak na may malapit na kaugnayan sa mga mundo sa unang baitang. Ang mga lungsod na nanatili o ang mga sinaunang pormasayon ay nilikha lahat ng mga mandirigma mula sa mga mundo ng unang baitang. Sa isiping iyon, nagliwanag ang mga mata ni Jackie sa pananabik. Maririnig sa paligid niya ang mga tunog ng panunuya. Nakatingin ang lahat kay Jackie habang nilalabanan nila ang mga wind beast, gustong makita kung ano ang gagawin ni Jackie. Bahagyang sumangot si Jackie, hindi pinansin ang lahat habang hawak niya ang kulay abong espada sa kanyang kamay. Biglang itinutok ang dulo ng espada niya sa leeg na parang magpapakamatay. Natigilan ang lahat sa nakita. Ano ang sinusubukang gawin ng batang ito? Sinusubukan ba niyang magpakamatay? Sumusuko na ba siya dahil alam niyang hindi siya makakapasa? Kabanata 2873. Ganyan dapat. Ang lalaking iyon ay nagyabang ng husto kanina, ngunit sa totoo lang ay hindi ito maibabalik. Kaya sinusubukan niyang magpakamatay para maiwasan ang kahihiyan. Ang mga masasakit na salita na iyon ay umalangaw-ngaw sa paligid ni Jackie. Wala ni isang tao ang nag-isip na may magagawa siya. Walang pakialam si Jackie sa iniisip ng iba. Huminga lang siya ng malalim saka iginalaw ang kamay niya. Narinig ng lahat ang isang tumutusok na tunog, at agad na umagos ang dugo mula sa lalamunan ni Jackie. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang unti-unting nawawala ang buhay niya. Iyon ay ang pakiramdam ng pagiging malapit sa kamatayan, ngunit Jackie ay hindi sa takot sa lahat. Kahit na ang lahat ay nagsalita ng isang bagyo, pakiramdam na ang kanyang mga kabaliwan na aksyon ay siya ay sumuko, walang sino man ang inaasahan na gagawin ito ni Jackie. Talagang nagpakamatay ang lalaking ito. Kung talagang gusto na niyang sumuko at umalis sa lugar na ito, maaari na lang siyang tumigil sa pakikipaglaban at hinayaan na lang siyang matapos ng mga halimaw ng hangin. Kailangan ba niyang patayin ang sarili niya? Sa tingin niya ba ay magiging malungkot ito? Paano kung nangyari ito? Titingnan ba natin siya sa mas magandang liwanag? Ang mga aksyon ni Jackie ay nagdulot ng maraming sorpresa sa lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Jackie. Pati si Rudy ay nagpanik. Nang itinutok ni Jackie ang espada sa sariling lalamunan ay sari-saring ideya ang sumagi sa isipan ni Rudy. Alam na ni Rudy na hindi dapat kinwestiyon ang alinman sa mga kilos ni Jackie, pakiramdam niya ay palaging hindi kapani-pani walang lohikal si Jackie kahit anong gawin niya, ngunit hindi inaasahan ni Rudy na papatayin talaga ni Jackie ang kanyang sarili. Talaga bang sumuko na si Jackie gaya ng sinabi nila? Gayunpaman, agad na umiling si Rudy at itinapon sa likod ng kanyang ulo ang ideyang iyon nang lumitaw ang ideya. Si Jackie ay hindi isang taong gagawa noon. Kung mayroon siyang layunin sa isip, hindi niya gagawin. Madaling magbago ng isip. Nang hihina ang katawan, bumagsak si Jackie sa lupa, at agad na tinulungan ni Rudy si Jackie na makatayo. Ramdam ni Rudy ang patuloy na pag-agos ng dugo mula sa katawan ni Jackie mula sa sugat sa kanyang lalamunan. Kung magpapatuloy iyon, mawawala ng buhay si Jackie sa isang sandali. Kahit na hindi talaga mamamatay si Jackie, nagsimula pa ring magpanik si Rudy. Nanginginig ang boses ni Rudy, anong nangyari? Bakit mo pinatay ang sarili mo? Kahit na ito ay isang ilusyon, hindi na kailangang magpakamatay para umalis. Walang maisip si Rudy sa sandaling iyon. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Jackie. Talaga bang sumuko na si Jackie gaya ng sinabi ng lahat? Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng kamatayan sila ay maaalis at maaalis sa ilusyon. Napakunot ang noo ni Jackie habang mabilis na nawala ng lakas. Maging ang kanyang tunay na enerhiya ay nawala. Sa pagkakataong iyon, wala man lang lakas si Jackie para kausapin si Rudy. Tumingin lang siya kay Rudy bago pumikit. Nagsimulang tumawa ang lahat habang nakatingin kay Jackie na parang nagbibiro. Ibang klase ang batang iyon.
Kumilos siya na parang nakita na niya ang lahat, pero pinatay niya talaga ang sarili niya sa susunod na sandali. Malamang may sira sa ulo niya. Kahit na gusto niyang maalis, hindi na kailangang gumawa ng isang bagay na napakabaliw. Ano pa ba ang punto maliban sa pagtawanan natin siya? Tawa ng tawa si Edgar, pero nilalabanan pa rin niya ang mga wind beast. May oras pa siyang kutsain si Jackie, may sira talaga sa ulo niya. Akala ko malakas siya sa umpisa, pero parang mali ako. Pagkatapos na sabihin ni Edgar na ang mga langit-ngit na tunog ng mga mekanismong gumagalaw ay maririnig. Biglang tumangala ang lahat, at dumaan sa kanila ang isang malakas na hangin. Ang lahat ng mga wind beast ay biglang huminto sa paggalaw, na para bang pinindot ang isang pindutan upang huminto. Kabanata 2874. Sa susunod na segundo, ang mga wind beast ay biglang nagsimulang sumabog ng paisa-isa, nagiging berdeng specks ng liwanag, na nagkalat sa hangin. Masyadong mabilis ang lahat, at ang mga mandirigma ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Anong nangyari? Bakit ang mga wind beast na iyon ay biglang sumabog sa isang berdeng ilaw? Hindi ko alam, hindi ba natin sinasadyang nasira ang array? Baka natalo tayong lahat. Kasabay ng pagdiriwang ng lahat sa pagkawala ng mga nakakainis na wind beast na iyon, nagsimula silang mag-usap kung bakit nawala ang wind beast. Habang ang lahat ay nagtataka sa pagkalito, muling narinig ang nanginginig na boses, ang phantom array ay nasira. Natapos na ang pagsusulit sa ikalimang antas. Ang mananalo ay bibigyan ng isang susi. Sinagot nito ang pagdududa sa puso ng lahat. Nang marinig nila na may nakabasag talaga ng array, nanlaki ang mga mata nilang lahat habang nalilito silang tumingin sa paligid. Sa sandaling iyon, isa lang ang nasa isip nila. Lahat sila ay nagtaka kung sinong master ang nasira ang array nang ang iba ay natatalo. Hindi pa rin nila naisip kung ano ang phantom array. Hindi nila alam kung anong grade ang phantom array, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pagkagulat. Nakakunot ang noo ni Edgar habang atubiling tumingin sa paligid. Siya ay isang napiling disipulo ng isang ikawalong baitang angkan. Siya dapat ang pinakamagaling sa lahat ng mga mandirigma. Nasira man ang array, dapat siya ang masira, hindi ang iba. Bigla siyang napalingon kay Albert at medyo nakahinga ng maluwag nang makitang nalilitong lumilingon din si Albert. Nangangahulugan ito na hindi si Albert ang masira ang hanay. Kung si Albert lang sana. Siguradong hindi papalampasin ni Albert ang pagkakataong magpakitang gila sa kanyang harapan. Sino kaya kung hindi si Albert? Kilala niya ang lahat ng mga napiling alagad mula sa mga angkan na may mataas na grado. Gayunpaman, maliban kay Albert, karamihan sa mga mukha dito ay dayuhan. Wala ni isa sa kanila ang napiling alagad ng isang mataas na antas ng angkan. Sa karamihan, sila ay mga panloob na disipulo. Habang siya ay abala sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, isang mahinang gintong liwanag ang bumaba mula sa itaas. Ang liwanag ay dahan-daang nawala habang ito ay bumaba, na nagpapakita ng isang gintong susi sa harap ng lahat. Iyon ang naging susi upang makarating sa ika-6 na antas. Ang mga patakaran ay naging napakalinaw. Tanging ang taong nasira ang array ang makakakuha ng susi, at ang susi ay magpapahintulot lamang sa isang tao na makapunta sa ika-6 na antas. Baka sa mukha ng lahat ang inggit. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ika-6 na antas o kung anong mga pagsubok ang mangyayari, ngunit alam ng lahat na magkakaroon ng mga kamangha-manghang gantimpala. Tiyak na makikinabang sila ng malaki kung nakuha nila ang mga gantimpala para sa kanilang sarili. Sa pag-iisip na iyon, ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng pagnanasa na nakawin ang susi. Sa isang boom, nawala ng pasensya ang isang tao nang ang isang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay bumaril pasulong na parang bola ng kanyen, dumiretso sa gintong susi upang nakawin ito. Kahit na natatakot siya sa mga paghihigpit, pakiramdam niya ay napakalaking benepisyo kung nakuha niya ang susi. Isang susi na lang ang layo niya para makarating sa ika-6 na antas. Nang ibabaw ang kasakiman sa kanya nang abutin niya ang susi. Sa isang iglap, 3 dipo lang ang layo niya sa gintong susi. Kabanata 2875. Habang papalapit siya sa susi, lumalim ang ngiti ng lalaki, akin ang susi. Nagpakawala siya ng nasa sabik na dagandong habang buong lakas niyang inabot ang susi. Gayunpaman, ang lilang kidlat ay biglang bumaba mula sa kalangitan sa sandaling iyon. Nakarinig na lang ng kaluskos ang lahat ng bumagsak ang kidlat sa lalaki. Napasigaw ang lalaki sa sobrang sakit nang magsimulang manginig ang buong katawan. Nagsimulang umitim ang kanyang balat nang siya ay nasusunog. Tumigil na siya sa paghinga nang bumagsak ang katawan niya sa lupa. Siya ay namatay sa kidlat na tumama sa kanya. Kinilig ang lahat nang makita ang tanawin. Nang bumaba na ang gintong susi, lahat ay may mga sakam na kaisipan sa kanilang isipan. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay ang tanging taong nagtangkang nakawin ang susi. Tutal may linya pa rin ang lahat na hindi nila tatawid.
Alam nila na maaari silang parusahan ng mga batas kung gumawa sila ng anumang mga hakbang. Nang makita nila ang nangyari sa lalaki, lahat sila ay lubos na nagpasalamat na hindi nila tinangka na nakawin ang susi. Ads by Pop Future. Sa sandaling iyon, biglang nagmulat ng mata si Jackie. Ang sugat sa kanyang lalamunan ay nagsimulang maghilam, at ang tunay na enerhiya at puwersa ng buhay na nawala sa kanya ay lahat ay nakabawi sa estado na kinaroroonan nila bago sila pumasok sa Phantom Array. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rudy habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Jackie, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Wala sa mood si Jackie na libangin si Rudy ng mga sandaling iyon. Pagkatapos niyang magkaroon ng sapat na lakas, tumalon siya sa lugar at inabot ang gintong susi. Lahat ng nangyari ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga mandirigma. Hindi nila namalaya na naka-recover na si Jackie. Nang makita ng lahat na may inaabot ang gintong susi, naramdaman na lang ng lahat na ang taong iyon ay isang tulala. Hindi ba nakita ng tao ang nangyari sa lalaking nakasuot ng berde? Gayunpaman, laking gulat nila nang makitang hindi lumitaw ang kidlat matapos makuha ng tao ang susi. Normal ang lahat. Bakit hindi siya tinamaan ng kidlat? Sinusubukan ng taong ito na nakawin ang susi. May sumigaw na ng lalaki ang mata. Gayunpaman, may isa pang sumagot kaagad sa kanya, "Gagaw ka ba?" Ang susi ay para sa nanalo. Dahil hindi siya tinamaan ng mga batas nang kunin niya ang susi, kung gayon dapat na malinaw kung sino siya. Sa sandaling sinabi ng taong iyon ang mga bulalas ng pagkagulat ay narinig muli. Iyon ay dahil nakatalikod na si Jackie, at ang pamilyar niyang mukha ay nakita ng lahat. Nanlaki ang mata nilang lahat habang nakatingin kay Jackie na parang nakakita ng multo. Nakakita talaga sila ng multo. Hindi ba nilalas ni Jackie ang sariling lalamunan? Bakit nakatayo doon si Jackie na parang walang nangyari, hawak ang gintong susi? Si Jackie kaya ang bumasag sa array. Lahat ng ginawa niya kanina, talagang sirain ang Phantom Array. Gayunpaman, iyon ay medyo walang katotohanan. Ang paglaslas sa sariling lalamunan ay maaaring maging susi sa pagsira sa Phantom Array. Sari-saring kaisipan ang nabuo at pakiramdam nila ay tama sila. Maaaring talagang sinira ang hanay ng batang iyon kanina, nakaramdam ng selos si Albert, ngunit hindi niya nakita si Jackie bilang kanyang kaaway sa huli. Si Jackie ang may gintong susi at aakyat sa ika-6 na antas. Hindi man niya nagustuhan, kailangan pa rin niyang harapin muna si Edgar. Kabanata 2896. Natawa siya sa sinabi niya kay Edgar, "Tama ka talaga. Talagang sinisira niya ang array kanina. Iba talaga si Jackie. Siya ay mas mahusay kaysa sa iyo pareho sa talento at katalinuhan." Parang sinampal si Edgar sa mga katagang iyon. Tumingin siya kay Albert na may matinding galit. Tinuwanan ito ni Albert, at nang mag-aaway na naman silang dalawa, biglang nag-distort ang espasyo sa kanilang paligid, na nakapalibot sa lahat. Huminga ng malalim si Jackie, hindi lumaban sa baluktot na espasyong nakapalibot sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa normal ang espasyo sa paligid niya. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay napansin niyang umalis na siya sa madilim at dilaw na mundong iyon, at nakarating sa isang itim na itim. Buti na lang at nasa tabi niya si Rudy. Nanlaki ang mga mata ni Rudy habang gulat na tumingin sa paligid. Ang biglaang pagbaluktot kanina ay lubos na natakot sa kanya. Inabot ni Rudy ang braso ni Jackie sa takot na baka may mangyari. Lumingon si Jackie kay Rudy, "Huwag kang mag-alala, biglang nasira ang espasyo kanina para paghiwalayin tayong lahat." Tumango si Rudy, nanlaki ang mga mata habang nakatingin pa rin sa paligid sa takot. Sa sandaling iyon, napapaligiran sila ng kadiliman, ngunit kakaiba, kitang-kita nila ang isa't isa ng walang liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Rudy, "Nasa ilusyon ba tayo o sa totoong mundo ngayon?" Ang tanong na ikinagulat ni Jackie habang nakakunot ang noo, na nagpapagana ng kanyang tunay na enerhiya. Walang nagbago, at kahit si Jackie ay hindi masabi kung nasaan sila. Umiling si Jackie, "Hindi ko rin alam." Nagtanong muli si Rudy, "Ito na ba ang ika-6 na antas?" Napailing ulit si Jackie dahil doon. Kahit na maaaring nasa ika-6 na antas sila, hindi niya magagawa ang pagpapasya na iyon ng walang karagdagang impormasyon. Unti-unting lumipas ang oras, at binalot silang dalawa ng dilim. Habang nagsisimula silang makaramdam ng pagkawala, isang figure ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay isang matalinong matandang lalaki. Nakasuot ng puting damit ang lalaki at parang Diyos. Ang biglaang pagsulpot niya ay nabigla kina Jackie at Rudy habang paorong sila. Dahan daw ang lumingon ang lalaki, nakatingin sa kanilang dalawa na may hindi kapani-paniwalang malamig na tingin. Huminga ng malalim si Jackie nang bigla siyang na-alerto. Saglit na tumingin kay Jackie ang lalaki bago sinabi sa malamig na tono, "Huwag kang pumasok sa ika-6 na antas." Kumapit sa susi.
Kapag mayroon ka ng kakayahan upang hamanin ang ika-6 na antas, maaari kang bumalik muli. Natigilan si Jackie sa mga salitang iyon, at hindi na siya nakaalerto. Mula sa boses, masasabi niyang ang lalaki ang nagbibigkas ng mga alituntunin. Kung hindi mali si Jackie, hindi dapat tao ang matandang iyon, kundi isang tipak ng kalooban na naiwan noong unang panahon. Maaaring ito ay isang sisidlan ng espiritu. Ano man ang mangyari, ito ay isang bagay pa rin na naiwan mula sa sinaunang panahon upang tumulong sa pag-activate ng mga array. Huminga ng malalim si Jackie at sinabing, sa tingin mo wala akong kailangan para makapasok sa ika-6 na antas ngayon. Talagang matatalo ako sa pagsubok doon. May tono ng pagmamataas ang boses ni Jackie habang nagtatanong. Sa buong oras na ito, hindi siya nabigo. Kahit na hindi niya alam kung ano ang pagsubok para sa ika-6 na antas, dapat ay madali niyang malampasan ito gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Kabanata 2897. Hindi niya akalain na tiyak na tama ang matanda. Kahit na ang matanda ay isang bagay na naiwan noong unang panahon, hindi nito mababago ang iniisip ni Jackie. Baka sa mukha ng matanda ang pagkadismaya nang marinig ang tugon ni Jackie, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Siguradong mas malakas ka sa mga langgam sa labas, pero wala ka sa paningin ko. Alam kong mayroon kang diskarte sa itaas na Ultimate God rank, pero ano? Ang iyong mga kasanayan ay walang espesyal kung ihahambing mo ang iyong sarili sa mga sinaunang mandirigma. Natigilan si Jackie sa mga salitang iyon. Akala niya ay sinabi iyon ng matanda dahil walang alam ang matanda tungkol sa kanya, pero nakita na talaga ng matanda kung anong level ang teknik ni Jackie sa isang iglap. Nagulat si Jackie dahil doon. Ads by Pop Future. Sa pag-iisip tungkol dito, ito ay may katuturan. Ang matanda ay isang bagay na naiwan noong unang panahon. Kahit ano pa ang matanda, kaya niyang kontrolin ang Thousand Leaves Tower. Ano mang nangyari sa loob ng tore ay natural na hindi makakataka sa kanyang tingin. Hanggat na pagmamasdan ng matanda ang husay ni Jackie, magagawa ng matanda ang paghuhusga. Sumimangot si Jackie at sumagot, ang aking kakayahan ay walang halaga kumpara sa mga sinaunang mandirigma. Hindi payag si Jackie na tanggapin ang katotohanan iyon. Naperpekto na niya ang isang upper ultimate god rank technique. Kahit na sa unang baitang mundo, siya ay nagkakahalaga ng isang bagay, pabayaan ang ikatlong baitang mundo. Gayunpaman, ang tono ng matanda ay nagparamdam kay Jackie na siya ay wala. Ang matanda ay tila ayaw mag-abala sa pag-iisip tungkol sa problema kay Jackie. Ang matanda ay dahan-daang tumalikod kay Jackie, noong sinaunang panahon, mayroong hindi mabilang na kamangha-manghang mga Panginoon, ngunit isang kalamidad ang nangyari, at karamihan sa mga Panginoong iyon ay nawala. Nasabi ko hindi dahil gusto kitang insultuhan, pero sadyang ordinaryo ka lang talaga kumpara sa mga sinaunang mandirigma. Huminga ng malalim si Jackie, hindi tumututol sa kahit ano paman. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang mga sinaunang panahon, ni hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga mandirigma noon. Kinalma ni Jackie ang sarili, pero parang nakalunok ng itlog si Rudy. Nakanganga ang kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kanilang mga saksakan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Talagang sinabi ng matanda na gumagamit si Jackie ng upper ultimate god rank technique at si Jackie ay tahimik na sumang-ayon dito. Nagdulot ito ng pagdududa ni Rudy sa lahat ng nalalaman niya. Alam ni Rudy na malakas si Jackie, ngunit hindi niya alam na sapat ang lakas ni Jackie para gumamit ng upper ultimate god rank technique. Kung sinabi iyon ni Rudy kahit kanino, malamang iisipin nilang baliw siya. Walang maniniwala sa sinasabi ni Rudy. Isa itong upper ultimate god rank technique, at talagang nagamit ito ni Jackie sa unang yugto ng Spring Solidifying Realm. Ito ay masyadong walang katotohanan. Ang higit na walang katotohanan ay ang katotohanan na hindi naisip ng matanda na malaki ang halaga ni Jackie sa kabila noon. Nagdesisyon siya na hindi makakapasa si Jackie sa pagsusulit sa ika-6 na antas. Hindi alam ni Jackie na malalaglag na ang panga ni Rudy sa pagkagulat. Isa lang ang nasa isip ni Jackie na malaman kung anong klaseng pagsubok ang naghihintay sa kanya. Gusto niyang malaman kung bakit pakiramdam ng matanda ay hindi siya makakapasa. Kahit anong mangyari, malaki ang tiwala ni Jackie sa sarili niya. Lumakad siya pasulong at sinabing, maaari ba kitang istorbohin na sabihin sa akin kung ano ang pagsubok sa ika-6 na antas? Kahit wala lang ako sa'yo, may tiwala pa rin ako sa sarili ko. Kung maaari kong subukan ito, gusto ko pa rin. Nagtaas ng kamay ang matanda para pigilan si Jackie bago pa man ito matapos, seryosong nakatingin kay Jackie, hindi ka talaga makakapasa. Kapag ang gintong susi sa iyong mga kamay ay nagbago ng kulay, magkakaroon ka ng karapatang pumasok sa ika-6 na antas, ngunit iyon ang tama. Ito ay isang ganap na tigang na lupain. Isang araw at gabing naglalakad sina Jackie at Rudy sa tigang na lupang iyon. Pangalawang araw na mula nang umalis sila sa Thousand Leaf City.
Nang maunawaan ni Jackie na hindi siya makakapasa sa ika-6 na antas sa sandaling ito, hindi niya ipinagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Gaya nga ng naisip ni Jackie noon, pinalabas agad silang dalawa ng Thousand Leaves City. Kabanata 2878. Napatingin si Jackie sa entry token sa kamay niya. Ang entry token ay hindi makakatulong kay Jackie na makapasok sa ika-7 antas ng lungsod, ngunit isa lamang talagang gabay patungo sa susunod na lungsod. Kung wala ang entry token, walang paraan na mahahanap niya ang ika-7 antas ng lungsod kahit na may lahat ng mga kasanayan sa mundo. Dahan daw ang naunawaan ni Jackie na ang Whirling World mismo ay isang napakalaking hanay. Gaano man kalakas ang isa, hindi sila gaanong mahalaga sa buong Whirling World. Hinding-hindi nila matitinag ang mga batas ng Whirling World. Kahit na mayroon silang mapa, kailangan pa rin nilang kumilos ayon sa mga patakaran ng Whirling World, dahan daw ang sumulong sa mas malalim na loob. Habang lumilipas ang panahon, mas naging curious si Jackie tungkol sa Whirling World. Gusto niyang makita kung ano ang nasa dulo ng Whirling World. Anong mga sikreto ang nakatago doon? Ano ang pinaplano ng Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley? Ang mga kaisipang iyon ay patuloy na umiikot sa isipan ni Jackie. Mula sa kanyang nakalap, ang dalawang puwersa ay tiyak na may isang napakalawak na lihim na nakatago. Maaaring kabilang sa kanilang plano ang buong kontinente ng Hestia. Posible na ang bawat mandirigma na pumasok sa Whirling World ay isang piraso lamang ng chess para sa mga puwersang iyon. Talagang ayaw ni Jackie na maging isang piraso ng chess. Kahit wala siyang kakayahan para maging chess player sa sandaling iyon, ayaw pa rin niyang paglaruan siya ng iba. Gusto niyang dahan-dahang ibunyag ang katotohanan at tahakin ang sarili niyang landas. Tiningnan ni Rudy ang entry token sa kamay ni Jackie at ang naresolbang ekspresyon ni Jackie bago nagtanong, ano ang iniisip mo? Sabihin mo sa akin kung saan tayo pupunta. Tinanong kita, ngunit ayaw mong sabihin sa akin. Nadidismaya ako ngayon. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Malalaman ko rin sa huli. Nakangiting tumingin si Jackie kay Rudy, wala akong tinatago sa iyo. Wala pa akong alam sa sarili ko. Noong nahulog sa kamay ko ang entry token, maraming impormasyon ang pumasok sa isip ko tulad ng dati. Nalaman ko ang mga lokasyon ng lahat ng ika-7 antas ng mga lungsod sa Whirling World. Sinusubukan ko lang malaman kung anong lungsod ang gusto kong puntahan. Kumunat ang noo ni Rudy, ano ba ang dapat malaman? Hindi ba lahat ng mga lungsod ay naruroon sa ika-7 antas ng mga lungsod? Hindi ba pwedeng pumili ka na lang ng random? Ang kahirapan ay dapat na higit pa o mas kaunti ay pareho, kaya kung ano ang dapat salungatin. Napabuntong hininga si Jackie habang nanginginig ang token sa kanyang kamay. Tumangala siya sa malayo, nakakakita pa rin ng malawak na kalawakan ng kawalan. Para bang ang mga tigang na lupain ay umabot sa dulo ng mundo. He said in a calm tone. Iba naman, pero wala nang ibang iniisip ngayon. Pupunta kami sa Prosper City sa susunod. Magagawa mong ipakita ang iyong mga kakayahan doon. Hindi ka aasa sa akin. Nanlaki ang mata ni Rudy sa sinabi ni Jackie habang nakatingin kay Jackie na may pagtataka, anong ibig mong sabihin? I can show off my skills but I'd just be bethead up like trash. Wala akong magagawa. Hindi naman sa ibinababa ni Rudy ang sarili, sadyang labis na naghirap ang mental state ni Rudy kamakailan. Simula nang pumasok sila sa Whirling World, napakaraming masters ang nakilala niya. Kahit na ang mga regular na gumagala na mandirigma ay madali siyang natalo. Si Rudy ay nabubuhay sa pagdududa sa sarili sa buong panahon. Noon, ang yabang at yabang pa rin niya kahit natalo siya sa iba, pero unti-unting nawawala ang yabang na iyon. Lumingon si Jackie at seryosong tumingin kay Rudy, huwag mong tignan ang sarili mo ng ganyan. Lahat ng nakaharap mo ay isang mandirigma, ngunit ang iyong tunay na katayuan ay isang alchemist. Ang Prosper City ay isang lungsod na itinayo para sa mga alchemist. Kabanata 2879. Natigilan si Rudy sa mga salitang iyon, biglang natuwa at napabulalas, isang lungsod para sa mga alchemist. Ang Prosper City ay isang lungsod para sa mga alchemist. Tumango si Jackie habang dahan-dahang itinaas ni Jackie ang kanyang ulo, nakatingin sa kulay abong kalangitan. Ang Whirling World ay isang hindi kapani-paniwalang espesyal na lugar. Ang iba pang ika-7 antas ng mga lungsod ay halos pareho, ngunit ang Prosper City lamang ang may indikasyon sa tabi nito. Malinaw na nakasulat na ang Prosper City ay isang lungsod na sinadya upang subukan ang mga alchemist. Ang lahat ng mga alchemist ay maaaring pumunta doon. Sa kumpirmasyon ni Jackie, tuwang-tuwa na tumalbog si Rudy at nag-cheer. Baka sa mukha niya ang excited. Medyo natuwa si Jackie nang makita kung gaano kasabik si Rudy. Nag-iisip siya kung dapat ba siyang magtungo sa Prosper City o sa ibang lugar. Sa totoo lang, maraming mapagpipilian si Jackie. Kung tutuusin, hindi naman siya mahina sa anumang paraan.
Matapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, nagpasya siya sa Prosper City. Si Rudy ang isa sa mga dahilan, ngunit higit pa rito ay gusto niyang makuha ang mga reward mula sa Prosper City. Maaaring nagawa niya ng napakahusay sa Thousand Leaf City, ngunit hindi siya nakakuha ng anumang mga gantimpala. Kaya naman gusto niyang makakuha ng higit pang mahahalagang bagay mula sa ikapitong antas ng lungsod. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ginawa niyang marka ang Prosper City. Ang Prosper City ay itinayo upang subukan ang mga alchemist, kaya natural na target ng mga nilalaman ang mga alchemist. Ang mga premyo na iginawad ay tiyak na makikinabang din sa mga alchemist. Maaaring ito ay ilang mahalaga at mataas na grado na materyales. Kung ito ay walang silbi sa kanyang sarili, maaari niyang ibenta ang mga ito para sa mga kristal na espiritu. Maaari rin niyang gamitin ang mga materyales na iyon upang pinuhin ang mga table tasks at ibenta ang mga tableta para sa higit pang mga spirit crystal. Para kay Jackie, ang dalawang pinakamahalagang bagay ay ang itaas ang kanyang kakayahan at makakuha ng mga spirit crystal. Pagkatapos sumayaw ni Rudy sa tuwa, unti-unti siyang kumalma. Gayunpaman, hindi kapani-paniwalang masaya pa rin siya habang sinabi niyang, "Bilisan na natin. Hindi na ako makapaghintay. Alam mo ba kung gaano ako nakaramdam ng kaba? Kahit na marami na akong nakitang sumusulong kasama ka, hindi ako umasa sa sarili ko sa huli. Magiging iba ito sa Prosper City. Maaari akong umasa sa aking sarili kahit minsan." Tumango si Jackie habang tinatapik ang balikat ni Rudy, nakaturo sa harap at nagsasabing, malayo ang Prosper City sa direksyong ito. Emosyonal na tumango si Rudy, at mabilis na tinungo ng dalawa ang Prosper City. Medyo tanga talaga sila. Dapat nilang pag-isipan ang kanilang mga utos bago ibigay ang mga ito. Paano kaya makakarating si Jackie sa Prosper City? Napakalakas niya, na natural na pipiliin niya ang iba pang mga lungsod sa ikapitong antas. Kahit na nakasuot siya ng mga alchemist's robe, walang nakakaalam kung sinasadya niya itong isuot para manlinlang ng iba. Baka binili lang niya ang badge na iyon sa kung saan. Kabanata 2,900. Kailan ka pa nakakita ng alchemist na napakalakas? Ang lahat ng mga alchemist ay itinapon ang kanilang sarili sa sining, paano sila magkakaroon ng oras upang magsanay ng labanan? Si Gent Morales ay isang alchemist na pinalaki ng Unbreaking Pavilion. Siya ay nagkaroon ng lubos na pagmamataas. Ang Unbreaking Pavilion ay nasa isang lugar kung saan naglilinang ng mga mandirigma, kaya maliit na porsyento lamang ang kinuha ng mga alchemist. Noong nasa clan sila, iginagalang sila dahil sa kanilang katayuan bilang alchemist. Gayunpaman, ang mga napiling disipulo ng Unbreaking Pavilion ay hindi kailanman mag-aabala sa pagpapakita ng paggalang sa mga alchemist sa kanilang antas. Ang mga napiling disipulo ay nadama na ang mga alchemist ay nariyan lamang upang magbigay ng isang serbisyo, at na ang mga alchemist ay hindi ganoon ka-special. Iyon ang dahilan kung bakit hindi gaanong nagustuhan ni Gent ang mga mandirigma. Si Mark Wright ay ang pinuno ng lahat ng mga alchemist mula sa Unbreaking Pavilion para sa paglalakbay sa Whirling World, at natural na hindi maaaring hayaan ang mga emosyon na makakuha ng mas mahusay sa kanya tulad nito. Tinitigan ni Mark si Gent at sinabing, dahil ito ay utos mula sa itaas, kailangan nating sumunod. Wala kang pakialam kung pupunta si Jackie dito o kahit saan pa. Kailangan lang nating makinig sa mga utos ng mga nakatataas. As long as we see Jackie, we have to report his whereabouts. Hindi natin siya hahayaan na magkaroon ng easy time. Nagtaas ng kilay si Gent, sino ba talaga ang nasaktan ni Jackie? Bakit natin ginagawa ito? Nag-i-issue lang sila ng utos nang hindi nagpapaliwanag. Kumunat ang noo ni Mark, pakiramdam niya ay medyo lumalagpas sa linya si Gent. Gayunpaman, talagang may kakayahan si Gent, kaya hindi masyadong masaktan ni Mark si Gent. Napilitan si Mark na matiyagang sabihin, iilan lang ang nakakaalam ng sikreto sa likod nito. Ngumuso si Gent habang nakatingin kay Mark, I don't know if someone else knows about it, but I know that you definitely do. Alam ko kung bakit kahit hindi mo sabihin. Marami sa ating mga tao ang namatay sa Black Sun City, sinasabi na ng lahat na may tinatawag na Jackie ang gumawa nito. Dapat dahil doon, tama ba? Sa palagay ko, paano kung lahat sila ay namatay? Wala lang silang kakayahan, at pinatay. Napakarami naming tao, ngunit nakatakas pa rin si Jackie. Sino ang dapat sisihin kundi ang kanilang mga sarili sa pagiging basura? Galit na sinabi ni Mark, shut up right now. Ito ay hindi isang bagay na maaari mong pag-usapan. Kahit na ano, kailangan lang nating sundin ang mga utos. Pagkasabi noon ni Mark ay malungkot na umawang ang labi ni Gent, pero ayaw niyang makipagtalo kay Mark sa harap ng maraming tao. Masyadong masama iyon. Kahit na noon pa man ay ginawa na ni Gent ang lahat ng gusto niya, ayaw pa rin ni Gent na tumawid sa linya ng sobra. Napatingin si Mark kay Gent ng masama. Kung hindi gaanong sanay si Gent, hindi sana pipiliin ni Mark si Gent para maging bahagi ng team noon.
Ayaw niyang abalahin si Gent ng isa pang tingin nang tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad. Mayroong 20 alchemist mula sa Unbreaking Pavilion na dumating sa Prosper City. Ang 20 alchemist na iyon ay pawang mahuhusay na alchemist na ang Unbreaking Pavilion ay gumugol ng maraming mapagkukunan sa pagpapalaki. Kung hindi dahil sa utos na iyon, malamang na nakapasok na ang 20 sa kanila sa lungsod. Gayunpaman, inutusan sila ng utos na manatili sa labas ng lungsod sa loob ng 6 na araw. Pangatlong araw na noon kaya medyo nadismaya ang iba sa kanila. Naglakad na si Mark sa ibang lugar dahil sa sobrang sama ng loob niya kay Gent. Sinundan din ng ilang alchemist si Mark. Ang mga alchemist ng Unbreaking Pavilion ay biglang nahati sa 2 paksayon. Ang mga naiwan ay ang mga hindi nasisiyahan sa utos. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.